Alright, ito yung video mga kababayan ng pagdating at pagpasok ng mga taga-NBI dito po sa Senado noong Monday, May 11, 2026 sa ganap na alas 7 ng gabi po ito mga kababayan. At ito nga po pinagtulungan nila yung itong si Terence Lim pinadapa at pilit pa nilang ikinarga doon sa kailang sasakyan. So panoorin muna natin yung video mga kababayan at mag-react tayo later. Aray ko! Ilabas mo kamay mo! Labas! Aray ko! Aray ko, hindi ako makahinga! Ilabas mo kasi kamay mo! Ilabas mo! Hindi ako makahinga! Ilabas mo! May sakit ako! Bro! May sakit! Tama na bro! Tama na! Oh! Huwag ka na ba? Huwag ka na ba? Ano ba lang? Ano ba lang? Palabas na kasi ayaw ko. Palabas na ayaw! Palabas yan! Kumakas na kayo ng ano? Pangina nyo! Kumakas kayo ng ano? Pendik! Wala kayo tatayo eh! Sa belt! Ano kasalanan ko, boss? Sa belt! Pasok! Ito dito, saan dito? Pasok na! Sandali! Teka muna, teka! May pamilya po ako! Teka! Kalma lang! Sandali! Kalma lang muna! Utang ina! Huwag ka magpanik! Huwag ka magpanik! Huwag ka magpanik! Huwag ka magpanik! Ba yan? Attorney, sino po yun? Tagaw sa ayaw kinukuha nila, hindi ko alam sino yung kumukuha. Oo. So alam niyo po ba bakit kinuha? Hindi ko alam kung bakit niya kinukuha. Sir, taga saan ba kayo? Bakit kinaresto? Ba't kayo na-aresto? Ginagawa ko naman yung trabaho ko, bakit ginawa ko? Sinaktan ka talaga? Binuhat mo ko pagpasok ng pick-up mo. Ha? Binuhat po nila ako. Hanggang sa pick-up nila? Saan ka dadalhin? Hindi ko rin alam. May pamilya rin po ako! Inaraw ko po yung katawan ko doon sa may pintuan Sa po. may pinto. Hanggang nakita ko si... One of our lawyers, ma'am, Nakita ko si Atty. Bahmod. Di ba? Sabi ko, huwag niyo ako eh. Huwag niyo akong iwan. Alright, so yun po yung video mga kabayan, yung actual na pagdating at pagpasok ng mga taga-NBI dito po sa Senado, no, at naharang nga po sila ng mga taga-Office of the Sergeant at Arms. Kaya itong si Terence Lim ay pinadapa ng mga NBI agent mga kabayan at pilit pa po nilang binitbit doon sa kanilang sasakyan, no, mga kabayan. At buti na lang ay nakaalis po siya, nakabalik siya dito sa loob ng Senado mga kabayan. At ito yung video na pina-play kanina ni Senate President Cayetano, pero medyo may problema lang siguro no, doon sa technical kaya hindi na na-play ng buo, no, pero umalma dito si Senate President Cayetano, although hindi lang po siya nag-iingay masyado at hinihintay niya na mapanood daw ito ng lahat ng mga senador, no? Particularly po itong grupo nila Soto, yung Minority 11 na nagsasabi na stage lang daw, hindi sila naniwala, no, na
under attack nga yung Senado na sinasabi dito ni Senate President Cayetano nung una, nung nag-live po siya, nung after ng putukan siguro yun, no? Nung Wednesday mga kababayan. At ngayon, ay inilabas na nila itong video na ito nung CCTV. Actually compiled po ito, no, hindi lang po sa CCTV lahat ng Senado po ito. May mga media file po dito na or video footages file na galing po doon sa mga media na doon mismo sa area mga kababayan. So kawawa yung si Terence Lim mga kababayan na pinadapa at sinasabi nga niya na hindi siya makahinga at meron po siyang sakit at talagang agresibo dito yung mga NBI agent, no, mga kababayan. At maraming pulis doon sa paligid at hindi man lang sila nakasaway, no, or hindi man lang sila pumalag dito, no, para ma-pacify yung mga taga-NBI agent na kumalma lang. Ay grabe ka aggressive po nila at sinabi nga po kanina rin ni Senate President Cayetano na ang daming pulis doon, hindi man lang po sila nakatulong, no, para pag-anuhin yung mga NBI, pakalmahin kumbaga, no, at hindi nila masyadong gamitan ng lakas kasi ang dami ng mga agent na nandoon at pinagtulungan talaga nilang padapain at although nagreklamo na nga siya, no, dito naririnig natin na hindi nga siya makahinga pero ano pa rin sila, pinapadapa pa rin mga kababayan. At first time yata, kung hindi ako nagkakamali, no, first time pa po itong nangyari sa Senado na may ganitong pangyayari, no, na talagang agresibo talaga sila or desidido sila na hulihin nga itong si Senator Bato de la Rosa na nandoon sa loob ng Senado nung time na iyon mga kababayan. Kasi kung wala po si Senator Bato de la Rosa doon sa loob ay wala naman pong ganito, no, hindi mo po papasok yung mga NBI doon at kaladkarin yung Office of the Sergeant at Arms. Yung pakay talaga ng NBI doon ay arestuhin talaga si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, no? Kahit na sinasabi ni PBBM na inutusan niya paalisin yung mga NBI doon pero nandoon pa rin mga kababayan. So parang sa mga sinasabi ni PBBM talaga ay walang kabaliktaran yung nangyari mga kababayan. Napansin ko lang kasi yung sinasabi niyang ganun, expect mo na yung kabaliktaran yung nangyayari or yung ginagawa nila. So hindi lang po first time ngayon, nangyari na po ito noon sa sinasabi niya pero hindi naman nangyari or hindi natupad yung kanyang sinasabi mga kababayan. So dito ay talagang desidido sila na arestuhin at ilipad, no, si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC mga kababayan. Kagaya nga po yung or kagaya nung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, no, na hindi na po nila talaga pinadaan dito sa lokal na korte mga kababayan. So ngayon, no, kung napanood na ito ng 11 minority senators sa grupo nila Soto, iwan ko lang kung ano yung magiging reaksyon nila na yung tauhan nila ay kinaladkad at pinadapa, no, ng mga NBI agent at pilit kinarga doon sa kailang sasakyan. Kukundinahin kaya nila itong mga NBI agent dito na talagang masasabi nating agresibo, marahas yung kanilang approach dito sa pagpasok, no, sa Senado mismo mga kabayan, sa mismong tahanan, no, ng mga senador at itong Senado ay hindi po ito departamento lamang ng gobyerno, no. Ito ay co-equal branch ng government mga kababayan. So pantay po yung kapangyarihan nito sa executive at sa judiciary. So dapat ay nirespeto nila, no, mga kababayan ito pero sa ngalan ng politika, no, ano natin hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa para pabagsakin yung kalaban nila sa politika ay talagang pilit po nilang ginagawa ito mga kababayan. Politika po yung dahilan bakit nila ginagawa ito mga kababayan. At marami pong nagsasabi, no, na yung dahilan daw dito ng pag-aresto or bakit gusto nila talagang arestuhin si Senator Bato ay unang-una yung impeachment daw ni VP Sara dahil para ma-convict talaga daw si VP Sara, no, pero mukhang malabo talaga na makakuha sila ng 16 votes, no, mga kababayan. Kahit wala po si Senator Bato de la Rosa ay malabo na makakuha nga sila ng 16 votes. At pangalawang dahilan naman na sinasabi nila mga kababayan ay yung ay patungkol naman daw dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan, no, baka ipatawag daw po yung mga hindi pinapatawag ni Lacson nung siya pa yung namuno sa Senate Blue Ribbon Committee, no. At ngayon sa panahon ni Cayetano ay baka ipatawag at magkaroon nga ng bagong investigation nga, no, full blown na investigation dito sa flood control corruption at yung mga bigati ng mga politiko ay bakaladkad, no, or mapilitan na humarap nga dito sa hearing na ito mga kababayan at matumbok yung mastermind. So ito daw yung isa pangalawa sa mga dahilan di umano, no, kung bakit gusto nilang kunin nga si Bato at mapilayan yung grupo nila Cayetano at mabawasan, no, at hindi na po siya yung magiging Senate President or mapatalsik po siya sa pamagitan ng pagbawas ng kanyang mga boto mga kababayan. At pangatlong dahilan mga kababayan na kung saan ang pasabog, no, ni Senator Amy Marcos about doon sa term extension nga mga kababayan, kaya gusto nilang palitan si Senate President Cayetano ay dahil sa plano nilang Constitutional Assembly, no, or baguhin yung Constitution
at may mga balak silang term extension doon sa mga senador na gagraduate ngayong 2028, no? At sa mga congressman, term extension ng mga congressman at hanggang 2031 mga kabayan, at yung masaklap pa kasama yung presidente na kasama daw dito sa term extension hanggang 2031 mga kabayan. Yun yung expose, no, or pasabog ni Senator Amy Marcos at ni Lito Banayo, no, na inamin mismo ni Senator Lacson na siya pala mismo daw yung source ni Lito Banayo mga kabayan. Although dinideny nila yan, yung patungkol dyan sa Constitutional Assembly, no, si Tito Soto dinideny niya na hindi naman daw siya pumayag, no, dito sa usapin na ito, pero inamin niya na nandun siya sa Soler at nabanggit nga daw yan, no, ni House Speaker Budjidi mga kabayan, pero ayaw nilang pumayag daw, pati itong minority senators, no, ayaw daw nilang pumayag nga dito sa Constitutional Assembly, no, or baguhin yung constitution at walang eleksyon sa 2028 mga kabayan. So ito yung ating pinangangambahan na term extension, no, kaya dahil dito talaga ay baka forever na ito, no, na hindi na po sila bababa talaga sa pwesto itong mag-extend ng termino, kasi may history na po itong mga Marcos nga, no. Yung tatay nila ay hanggang 20 years na namuno sa pwesto mga kabayan, forever na nanatili sa pwesto, at baka ito na naman maulit ngayon sa ginagawa ng anak, no, ni PBBM. Although in fairness kay Senator Amy Marcos, talagang tutol siya dito mga kababayan, no, sa term extension, at ayaw niyang pumayag, no, or hindi siya papayag na walang eleksyon sa 2028 mga kababayan. So yun daw po yun, no, di umano yung mga dahilan kung bakit gusto nilang patalsikin itong si Senate President Alan Cayetano, no, at balak nga po nilang iluklok itong si Senator Gatchalian mga kababayan bilang Senate President, no. At para sa aking opinion, no, mas okay na si Senate President Cayetano naman kumpara kay Senator Gatchalian. Unang-una, abogado si Senate President Cayetano, si Senator Gatchalian hindi siya abogado. At lalong-lalo na nga ngayon na meron pong impeachment trial na magaganap, so mas mahalaga talaga or mas maganda na yung ilagay na presiding officer nila ay isang abogado, dahil alam na alam niya yung proseso sa mga ganitong senaryo, no. Kumpara kung hindi abogado yung Senate President, yung presiding officer, ay iwan ko lang kung ano yung gagawin niya. Kaya mga kabayan, ang dami sigurong mga abogado sa likod niya para magturo, no, or tuturuan pa kung anong gagawin. Pero dito kay Senate President Cayetano, alam niya na yung kanyang gagawin mga kabayan. Wala nang staff niya na abogado ang mag-aabot ng mga index card or mag-aabot kung ano yung sasabihin niya para babasahin niya. So wala nang ganun mga kababayan, kaya dapat talaga abogado, no, mas advantage talaga kung abogado talaga yung Senate President mga kababayan. So ano pong masabi niyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.